Magandang umaga po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, gabi at afternoon sa ating mga OFW sa ibang bansa. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako si Roy Cabonegro. Okay, ang topic po natin ngayon yung nakaraang congressional inquiry ng Quadcom hinggil sa Pogo. That's right. Yung ating mga online gaming hubs na nung panahon ng SONA, o State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ay dineklara niyang Illegal lahat. illegal lahat at bago daw magtapos ang taon ay kinakailangang Maalis. maalis. At ang mga manggagawa ay matulungang makalipat ng trabaho. Okay. Kasi marami pong nagtatrabaho. Iyan ang sabi niya. Ngayon, pagkatapos noon, ano nangyari? Ayan, maganda. Nagkaroon ng exemption. Exemption Nagkaroon bang ng matuturing exemption. na yun? Tama, Tapos ano pa? Nagkaroon ng mga probe ulit. Yes. At isa sa mga prominenteng probe ay yung sa kaso ni Alice Goo. Si Alice Go po, ay di umano may-ari ng isang illegal pogo operation sa Bamban, Tarlac, na ngayon ay sitting pretty sa Indonesia, doon sa Bantam. No? That's right. Ang sabi ni Sheila Go, yung di umano ay kapatid niya, pero yung pala, ang pangalan Zhang Mier, sabi niya, malungkot daw ang ating beautiful mayor, o ex-mayor, Alice Go. Kaya pumuntang Bantam. Kasi yung Bantam Bintan, kapatid, iyan yung mga bakasyonan niya. Kapunta na ako dyan, Ricky. Ayan. Pagkagaling ko dyan, nakulong ako sa Singapore. Bakit ka nakulong naman? Kasi akala nila, kasama ako doon sa mga aktivistang manggugula mula Indonesia. Ganun? No, sa isang World Bank meeting. Ayun. Maganda ho doon sa Bantan Bintan. Ngayon, nakalimutan ko na kung saan doon yung medyo high-end, kung Bintan o Batam. Pero may mga Pilipino din ho doon at kilala nila mga Pilipino. Kasi Ganda yung lugar na yan. pag ikaw ay nagtatrabaho, nakatira ka Singapore, ang para magbakasyon ka o medyo gusto mo ng kakaibang scene, Tawid ka. tatawid ka ngayon by boat. By boat. By boat 'yun No? Sasakay ka doon sa sa Clark Quay or doon sa and then sasakay ka ng speedboat 35 minutes to 45 minutes. Nandoon ka na sa Bantan o Bintan. Akuan siya, halos kapareho siya ng Bali. Dinidescribe siya similarly to Bali. Hindi malayo. Pero iyon, mas kuan lang, mas develop lang. Pero yung experience mo is similar. Kasi ang Bali more beaches, di ba? Ano bang para siyang probinsya ng Pilipinas kung pupunta ka doon. Medyo malayo sa Bali, kapatid, malayo. Siguro ibang parte ang nakita ko. Kasi pero maraming hotel doon. Oh, that's right. Maraming hotel, may maraming kainan, magaganda. Hindi, yung isa kasi hindi ko na matandaan ngayon kung saan doon sa Batam o Bintan. Baka Bintang. Ang mas high-end kasi dalawang isla ho yun. Oo, tama. Yung isa parang mala Siargao or hindi, parang ganyan. Mas layback. Mas layback. At publiko yung lugar, pwede kang nandun ka lang, higa ka lang doon, pwede. That's right. So hindi ko na malaman dyan. Pero what is very sure is that itong Batam at Bintam, kadalasan yung mga gustong mag-gambling, gustong ng illegal, nandun. That's right. So, hindi nung sabi, kaya mukhang tama yung sabi nung PAOCC na baka she's trying to go to the Golden Triangle. Now, yung Golden Triangle actually, nandun na siya mismo Kasi triangle nga yan Indonesia, Malaysia. At so, baka doon, yun ang hinala. No? Ito yung sentro ng operation ng mga illegal na pogo, di ba? Pag sinabi mong Golden Triangle. Hindi. More of drugs yan. Okay. Yung Yung Asia drug Bamboo syndicate. Triad. Tama, sa Bamboo Triad. Asia Bamboo Triad. That's right. Ngayon, siyempre, hindi naman siya kaagad-agad pwedeng huliin ng Indonesian government doon mismo sa loob ng Bantam o Bintan dahil kinakailangan niyang mag-create muna mag-commit muna ng kaso bago siya Pero kapag maglalabas na siya, diyan siya pwedeng hulihin. Paglalabas na siya doon. So, mai-stock siya ngayon ng ilang mga panahon dyan, siguro. Yes, oo. Kasi unlike sa Philippines, ang Batam at Bintan, yung kanilang monitoring doon, hindi, mas maganda kaysa sa Pilipinas.
So, hindi siya pwedeng Basta-basta. mag-aeroplano doon dahil nalalabasan na talaga is through sea. At kapag lumabas siya ng sea, kakulo siya papunta ng Singapore, sigurado huli yun. So, ang tanong, papahuli ho ba si Alice Go o hindi? Yan ang magandang tanong. Okay, i-leave muna natin yan. Yan. Okay. Si Cassandra Ongdi, siya po ay Girlfriend? Tama ba? girlfriend daw, di umano, ng brother ni Alice na si Wesley. Sabi niya, nung siya ay nagte-testify sa Quadcom, ang sabi niya, ayaw daw niya makot sa dalawang nag-uumpugang bato. Okay. Okay. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, nagkaroon na ng, nagbigay na ng hint itong si Cassandra. Ano ang, consciously or unconsciously, nagbigay na siya ng hint. Ano ang tunay, bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon tungkol sa Pogo? Ito raw ay banggaan ng dalawang nag-uumpugang malalaking bato. Ibig sabihin yan, mga malalaking player. Okay. Na nag-aagawan. Ngayon, tinatanong siya kung sino yung mga malalaking player na yun, hindi siya makapagsalita. At sabi ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, makikita natin yan dun sa mga transactions. Ngayon, kung papayag ka, Cassandra, titignan natin yung bank accounts mo, makikita na natin doon kung saan yung ano. Pero actually po, pandinsi po yun. Okay, bakit kamo? Dahil yung mga nakikita ho nating mga ini-interview ngayon ng Kongreso, sila po ay mga, pardon the term, mga bababang dinilang dyan sa ongoing saga na yan. Hindi ho sila ay mga major player. Okay. Ang mga major player dyan, wala doon sa nakikita nyo. No? At tansya ko, pinapalamig yung sitwasyon. Para kanino? Yan ang tanong. Bakit pinalalamig? Sino ang nagpapalamig? At bakit kinakailangang palamigin? Okay? Malagang tanong ho yan, yung tatlo na yan. Okay, ang tanong, sino ho ang nagpapalamig? Nagpapalamig ho dyan, kung titignan nyo rationally, hindi na ho yung nahuli. Kasi sila exposed na. Yun na ngayon na compromise, di ba? Oo, yun nagpahuli. Yun, maganda. Okay. Ba't siya nagpahuli? Dahil ba pressure ng China? O dahil pressure ng lokal? Ang balibalita ho, pressure ng lokal. Okay. Kasi ang Pogo ho, di ba sinabi ni Altenco dun din sa congressional hearing ng Quadcom, pansinin niyo ho to na dati 200 something Yung ang mga Pogo. Ngayon, nung pinasok si Altenco dyan bilang chairman ng PAGCOR, nagawa nilang 42 o 47 yata yung Pogo. Yes. Okay. Sa makatuwid, nililis nila yung listahan. Hinigpitan. Oo. Pero anong standard? Hindi yung sinabi ni Altenco kung anong standard. Bakit yung 100 plus naalis? Ano nangyari doon sa 160 plus na yun? Siyempre, hindi na sila makakapag ano. Pero yan lang yung mga alam ng PAGCOR. Hindi nila alam na meron pala sa Cebu. Meron pala sa ganitong lugar. Meron palang ganyan. Hindi maraming nag-underground. Malamang sa hindi, oo. Ngayon, ang tanong, hindi yun ang... pumunta tayo sa pangalawang question. Unang question pala. Sino ang nagpahuli sa mga yan? Kasi sabi ni Cassandra, dalawang nagbabangga ang bato. Di ba? Malamang sa hindi yan, yung isa may kapangyarihan na walang pwesto. Okay. So, sino-sino ba sa lipunan natin ang mga may kapangyarihan pero walang pwesto? So, hindi siya incumbent na politiko? Hindi, wala kang kapangyarihan. May kapangyarihan nga, pero wala kang pwesto O di mayayaman. So, ibig sabihin, wala siyang pwesto. Wala siyang pwesto, so may-ari siya ng mga malalaking kumpanya. Mayaman siya. Landed siguro. O di kaya may iba pang mga economic activity. Ba't naman siya magkakaroon ng kapangyarihan sa gobyernong to? Kung siya mismo ang tumakbo, o may sinuportahan siyang iba. Yan, may sinuportahan siya siyempre iba. So, may sinuportahan siyang iba na hindi nanalo. Di ba? Hindi. May kapangyarihan nga siya pero walang pwesto. Ibig sabihin, merong extension siya sa kanyang influence sa pamagitan ng mga naipanalo ng mga politiko na incumbent. So, ibig sabihin, itong taong to ay
Ano masasabi mo sa kanya? Pumondo siya dun sa kumpanya ng... Financier. Siya ang dahilan kung bakit Pumondo. nanalo. Oo. So, malamang sa hindi, electoral contributor. Yes, Funder. That's right. Okay. So, doon naman lalaman mga kababayan without even naming the name, pero alam mo namin yung pangalan. Okay. So, kung siya election contributor at ang di umano, may dalawang nag-uupugang bato, so ibig sabihin, itong electoral funder na to ay may interes sa Pogo. That's right. Tama? Sigurado. Okay. Sigurado. So, interes siya sa Pogo. So, ibig sabihin, player siya sa Pogo. Malaki ang kanyang ininvest dyan. Mm. Malaking bahagi ng kinikita ng pondo ay either napupunta sa kanya or loss sa kanya kung pumalpak o magka-problema ang Pogo operation. Okay. Okay. Sige. Okay. Natatandaan mo yung kinakalat ni Attorney Ferdinand Topacio na photo? Yeah. Nakita ko yun. Okay. At nakapaligid ay mga maraming Pogo key players. At sabi ng ating presidential envoy to China, yan daw ay totoong photo, pero kinuha ng 2020 at mali lang yung istorya ni Ferdinand Topacio. Okay. Ano daw yun? Hindi, kasi parang pinasinasabi nitong presidential envoy natin, sila ay itong pulutong na ito na nandoon, niyaya daw sila yung dalawang mag-asawa for photo op. Photo op? Talaga? Photo op lang. Photo op lang. Photo op lang? Pwede pala yun? Hindi ba sila maingat kung sinong katabi nila? Hindi, siyempre politiko ka kahit naman. Sa bagay, no? Katulad Pwede mo lang yayain. Si Lenny Robredo, hindi ipipicture naman siya nagtanong sa iyo, di ba? Tama. O, hindi naman niya kilala, di ba? Pwede nga naman yan. So, Pwede nga naman. so may ganun. Pero, needless to say, meron doon na mga di umano, mga tao na involved sa Pogo. That's right. Sino nakita mo doon? Tinuro sa akin, so hindi ko sasabihin kilala ko dahil may nagturo lang sa akin. Sino nga? Hindi ko sila kilala, Ricky. Pero yung nagsabi sa akin, tingnan mo yung may mga pangalan doon eh. Oo nga. Pero hindi ko kasi sila personally kilala. So si Cassandra Ong nandun. Yeah, nandun siya. Oo. Tapos may isang babae nakatabi si First Lady, Lisa Marcos, Lisa Araneta Marcos, na isa pang babae na di umano ay asawa ng isang nagngangalang Mr. Rainier Q. Yeah. Okay. Ngayon, dun sa nakita mo rin photo, anong allegation dun ang mga naglabas ng photo? Na yun daw ay may mga interest sa Pogo operation. Correct. Napapalibutan nila ang ngayon ay presidente at first lady. Correct. Kasi yun yung imahe nun eh. Pero syempre, sabi nila, nakunan daw yan way back pa. At Correct. photo op lang. But nonetheless, that's regardless eh. Ito po dilinawin lang natin kasi ito na yung tinatawag sa YouTube na defining moment. Yan. Tan-tan-tan. Whether 2020 po yun o hindi, that's irrelevant. Ang point is, doon sa napaka-clear ng photo, nandun yung dalawang mag-asawa at nandun yung mga taong nandun. Ngayon, sabi ni Presidential Envoy, mga kaibigan daw to nung restaurant owner. Okay. Diba? Yan ang sabi niya. So kumakain sila doon, dumating yung mag-asawa, niyaya for a photo op. Or Diba? other way around. Nandun yung mag-asawa, dumating itong magkakabarkada, magkakasama, at umupo sa katabi nila. Pero bakit? Ang tanong ko kay Presidential Envoy, ano naman relevance nun? Wala namang posisyon si Bonget at that time. That's right. That's right. Walang posisyon. Oo. Hindi pa siya senador nun. Hindi siya senador noon. Talo nga siya bilang vice-presidente noong 2020. Yun yung time na after So, bakit niyang magpapapoto? natalo, mas VP. Ba't magpapapoto yung kumpleto? Nandun yung asawa, nandun si Cassandra Ong, nandun yung mga sino-sino. Baka pang kompromiso later on. Di kaya? Okay hindi ho namin, ito, objective assessment lang ito So, okay. Ba't naman nilabas yung photo? Magandang tanong yan. Di siyempre kasi iba ang dating ng photo sa ngayon. Sa kasalukuyang panahon, iba talagang dating. Hindi. Anong purpose ni Attorney Topacio siguro?
Well, to point a relationship, to create the link between the Pogo owners and the current president and the Hindi, anong purpose nun? Ay, maganda yan. At magandang tanungin talaga si Mr. Topacio dyan. Ayoko magsalita para sa kanya. Pero kung akong normal na tao lang natitingin doon sa kanyang pagpresenta, talagang dinudugtong niya. Dinudugtong niya yung mga Pogo sa Okay, kasalukuyang natatandaan niyo ba nung president. unang nahuli si Alice Go? At may nagsabi na may naglalabas ng picture ni Alice Go kasama ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Naalala ko yun. Yung mga unang, mga first 2 hearings sa ata yan, nung nilabas, Okay. di ba? So, bakit nilabas naman yun? Ganun din. To point the relationship between a possible person of interest sa Pogo at ang presidente. Okay. So, parang sinasabi, uy, may relasyon naman tayo, kilala kita, ba't mo naman ginagawa sa amin to? Pwedeng ganun ang mensahe, pwede rin ang mensahe, o wag niyong galawin ito, dahil kilala ito. Oh, pero ng pareho malakas yun. na tao. It's the That's same right. thing na, That's right. uy, nagkakita tayo, nagkausap tayo Ito pa nga yung photo Naalala mo pa ba? Naalala mo ba? Ngayon, kung di mo naalala, ito papaalala Naalala ko ko sa'yo. sa'yo. Ngayon, dahil may photo tayo, ano ba naman yung bakit naman ganito nangyari? Yan. Paniningil. Okay. Ibig sabihin yan, ano ibig sabihin nun? Either meron silang pwedeng singilin, or they're so frustrated with their situation that they will do anything para maka-influence, para mapaayos yung kalagayan nila. And unfortunately, ang kailangan nilang banggain at ilagay sa alangan ay ang presidente at ang kanyang asawa. So, dalawang possibility yan. Okay. Alin dyan ang totoo, ay ako, hindi ko talaga alam sa totoo. Hindi, walang kinalaman sa sa judgment whether it's true or false. The point is, we do have 2 pieces of evidence which shows and which conveys a message. Mga mensahe ho yan yung mga ginagawa nilang ganyan. Mensahe para kanino? Para sa gobyerno, dahil ang gobyerno po, ang PAOK TF, Presidential Anti-Organized Crime yan So, under the office of the President. So, may mensahe silang binibigay na, magkakilala tayo, o kilala mo kami, or kilala namin kayo, or nagpotohan tayo, o meron tayong moment na ek-ek, bakit ganito nangyari? Oo. Baka nagkakalimutan tayo dyan. Baka nagkakalimutan. Ngayon, dahil nagkakalimutan sila, maaari mo ba sabihin na baka sinasabi nila, uy, ba't mo naman kami ginaganito? Baka naman na-impluwensyahan ka nung iba. Uy, naalala ko yung nag-uumpugang bato. Correct. Yun ba? So nag-uumpugan bato, ibig sabihin yan, may side, Yes. si Cassandra, dun sa bato. Dalawang That's bato right. nag-uumpugan. So kung nag-uumpugan sila, Oo. dun yung pinaka-boss nitong si Sandra, dun isa sa bato na umuumpog dun sa isang bato. That's right. Sino yung batong klarado na tayo dun sa isang bato, di ba? Na side ni Cassandra yan, na di umano, may links kay Alice Go, etc. So, isang buong grupo yan. Sino ngayon yung isang buong grupo? Kasi bato. Sino yung isa na grupo? Hindi naman siguro kapangalan lang ng bato, no? Kundi literal na sinasabi nating kabilang kampo. Precisely, sino yung kabilang kampo? Magandang tanong. Kung umaapil sila sa administrasyon sa pamamagitan nitong mga pictures na ito, umaapil sila para malamang tigilan sila or, at maaring umaapil sila dun sa kabila na bato Sila sa kabila. na pinipresume nila na baka itong kabilang ito ay malapit sa Presidente. presidente o sa administrasyon. Pwede namang hindi kay presidente, pwedeng sa administrasyon. Di ba? Okay. So, Cassandra Ong, Kabila. kabila. Sino ngayon yung kabila? Yan po ang kailangan. Okay, para malaman nun natin kung sino yung kabila, titignan nun naman nun natin, sino-sino yung mga player dun sa gobyerno ngayon. Okay. Okay.
Ang mga player na involved dyan ay, unang-una, siyempre, unahin natin yung PAGCOR. Sino ba ang chairman ngayon ng PAGCOR? Sila yung regulatory sa ating mga ganyang klaseng industry, no? Sino? Ngayon ay Si Altenco. Altenco. Ngayon, si Altenco, i-google nyo na lang si Altenco kung sino. At sino-sino yung mga mananapit kay Altenco. Okay. Nung kay Altenco na, from a high of 200 plus pogos, naging 40 plus 40 daw. plus. So, Daw. hinigpitan 40 plus. daw. Hinigpitan daw. Oo. O baka nilimita lang. So, okay. Gagalaw ho ba yan ng... anong standard yung kanilang ginamit para ma-prune to 40 plus itong mga pogo na ito? Okay. Para kaninong interest? Kasi, ano mo, ang pruning, kunyari kasi free market yan, no? So, lahat pwedeng umoperate. Pero, dahil maraming umoperate, yung kita ng isa't isa, medyo, comparatively speaking, walang halos nagdo-dominate dyan. Kasi pare-pareho. Yes. Diba? Kasi mataas ang competition. Pero kapag, yan, kasi madami eh. Madami. Mas maliit ang kita ng So, lahat. sa kapitalistang sistema, ang gagawin natin dyan, either mag-consolidate sila or papatayin nila yung competition. So, dili talaga yan. So, kinakailangan nung imbestigahan natin, mga kababayan, para malaman nyo sino yung ikalawang bato na ito, kinakailangan imbestigahan natin sino-sino yung mga natanggal. Kanino yan? Sino-sino yung mga may-ari niyan? Kanino yan nakaangkla? Nakaangkla ba yan doon sa grupo nila Alice Go, Cassandra Ong? O hindi? Okay. Pagka hindi, ibig sabihin yan, ma-identify natin kung sino yung kabilang bato. Okay? Kabilang bato. Doon sa 40 plus na kani-kanino ho yan? Meron ho ba dyan grupo ni Alice Go o ibang pang grupo or independent ho ba to? Baka naman may nag-dominate na isa lang. Nagdo-dominate na. Kasi imposibleng wala yan na nagdo-dominate. So, sino yung nagdo-dominate doon? Okay? Kung alam niyo dyan, mag-subscribe ho kayo doon sa... bago kayo mag-comment, subscribe muna ho kayo dito sa boto namin. Para sa susunod. Hindi na natin muna i-reveal ngayon. May kasunod pa po. Kung sino. Pero, malamang sa hindi, yung nag-survive, ito po yung sinasabi na mga, sabi mo nga kanina, di ba? Mga malalaking tao na walang posisyon pero may kapangyarihan. That's right. At sila ay mga nagdo-donate sa ating mga politiko. correct. So, sa susunod pong aming episode, tignan muna namin kung ano yung reaction nyo. Sa palagay ninyo, sino yung isang bato? Tsaka, obvious naman po siguro, no? Na relevant siya, hindi lang ngayon. Pero lalo na as we approach Hindi, the next lalabas election. at lalabas yan sa mga susunod na araw, susunod na weeks. Pero unahan nyo na mga kababayan, subscribe mo kayo at mag-comment kayo, sino sa palagay ninyo yung kalaban Yeah, sagot ng po kayo. grupo ni Cassandra Ong, grupo ni Alice Guo, na di umano ay involved dun sa pag-uumpog nitong dalawang... Mahilig naman pong mag-boxing ang Pilipino. Sige nga, pag-boxingin nga natin. Tignan natin kung Bigyan niyo sino. yung mga comment niya sa baba. Okay, pagka nagtama po, bibigyan ko ng 500. 500 no Kung sino ang tumama. Kung sino yung tatama Oo. at makaka-identify nung eksakto. Tandaan yan ha. 500,000 ba yan? Nagrupo na kalaban, di umano, nitong grupo nila Cassandra Ong. Sino ang kabilang bato? Sino yung kabilang bato? Okay. Magbabalik po kami sa mga susunod na panahon. Subscribe and comment.